Kamusta po mga taga-Riverville? Ayos ba tayo? Magandang tanghali sa mga nakatayo po dito. Yung mga nandyan sa likod, sa labas ng tolda, okay pa ba kayo? Hindi ba kayo naiinitan? Yung mga nasa loob, ano po? Siyempre, binabati din natin yung mga kasama sa upper box. Kanina pa po silang mga. Good morning. Pati po sa inyong alaga na nakikinig din. Magandang umaga. Kayo po dito, parang ang init po dyan ah. Pupwesto ninyo, okay lang po kayo. Baka mainit na po mga ulo ninyo. Maraming salamat po sa inyong napakainit, napagtanggap. Pwede ba dito ako magsalita? Biro lang ate. Okay lang po. Ate, napansin ko kasi, kanina pa kita tinitingnan eh. Ang taas ng hawak ko ng payo, hindi ko ba nangangalay? Baka nyo naman, dali babaan nyo. Yan, babaan nyo ng konti. Baka mapagod ko. Grabe po. Maraming salamat po talaga sa napakainit na pagtanggap. Kahit ang haling tapat, eh hindi kayo pumapasok ng bahay, talagang nandito pa rin po kayo. Kaya po, maraming salamat na kapaba ng puso. Opo. At alam nyo, habang naglalakad po ako dito kanina, naalala ko po yung nung una akong tumakbong mayor noong taong 2019 kasama si Congressman Roman Romulo. Si Kong Roman, siguro napapagod na rin kaya medyo iniksian niya na yung mensahe niya. Pero sa totoo, marami pa siyang pwedeng banggitin na achievement niya, na accomplishment niya. Sa totoo, marami siyang pwedeng kwento sa mga batas na nasulat niya. Na hindi lang siya basta nakiko-author, siya mismo nagsulat. Kaya pag may oras po kayo, at hindi na kayo masyadong naiinitan, basahin niyo po yung pamaypay na binigyan ni Congressman Romano. At sigurado po ako na pag binasa niyo yan, o kaya tingnan niyo yung page niya sa Facebook, sigurado po ako 100% magiging proud kayo na ang gumawa ng mga batas na yan ay taga-Pasig, si Congressman Roman Romulo. At nung una po kaming naglalakad-lakad dito noong taong 2019, alam nyo naman po na medyo iba pa ang sitwasyon noon. Hindi pa ganito na masaya tayo, malaya, kung sino gusto natin, di okay lang. Noon, hindi pa ganun. Noong una po kami naglakad dito, kung maalala nyo po, may mga iba pa po. Pag dumarating kami, nagtatago. Maalala nyo po yun? Huwag natin sisihin yung mga kalaban. Naku, patay. Kung may kamag-anak ng scholar, medyo naamang ba yung pero o may empleyado sa City Hall, o may empleyado sa barangay, kinakabahan din, di ba? At yung mga opisyalis, may dagdag ka ba pa po yan? Kasi, pag nakitang kasama sila ng hindi gusto nung nakaupo, patay, pati yung HOA, damay. Yung bayong pagpasko, mababawasan. Ngayon, malaya po tayo. Lagi ko nga pong sinasabi kahit saan po kami punta. Pero lalo na sa barangay Pinagbuhatan, sa totoo lang, ngayon, tinalikuran na natin yung ganyang klaseng kultura ng pag-gobyerno, yung ganyang klaseng style ng politika. Ayaw na po natin ng ganun. Ngayon, malaya po ang bawat isa. Pag dumating po dito ang kalaban ng mayor ngayon, okay lang po. Tayo mga Pasigenyo, gaya ng sabi ni Kong, maganda ang ugali. Hindi tayo bastos. Kahit hindi natin kakampin, sabihin nga, kahit hindi natin gusto, yun irespeto pa rin po natin. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga kapwa natin Pasigenyo, pag may dumating, tanggapin natin, welcome natin sila sa ating lugar. Respetuhin natin sila. Pagka kinamayan tayo, kaya natin, wala tayong ipapakita na masama. Pero huwag niyo sila iboto. Alam niyo, mga kasama, paborito ko pong halimbawa yung pamaskong handog kasi naging simbolo siya ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. Posible palang magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isa. Na kakampi ka, ba syempre meron. Pero kahit kalaban ka, meron ka pa rin. Kasi sa dulo,
hindi naman po pera na galing sa bulsa ng politiko ang ginagamit natin dito. Ganun din naman sa scholarship natin, yung palaki nating scholarship program. Sa kanina nabanggit yung social pension, yung local senior pension natin, na-expand na rin para makasama yung mga bedridden. At lahat naman po ng programa natin, hindi naman yan galing sa pera ng politiko, hindi yan galing sa bulsa namin. Kaya ang ibig sabihin, una, wala tayong utang na loob sa ating government officials. Ang mga programa na, pangalawa, ang mga programa natin, pag nakita natin na may nagawa, ano sa pinagbuhatan, mula nagpayong hanggang proper, marami pong pinagawa ang inyong LGU. Pag may mga lugar naman na medyo alanganin, hindi mapagawa dahil sa issue sa lupa, o alam niyo naman po yung sitwasyon natin, may mga boundary dispute po tayo. Pag medyo alanganin, humihingi naman tayo ng tulong sa nasyonal kay Congressman Roman para ipagawa ng DPWH. Nakaraang siguro 2-3 taon, baka hindi lang po 30 projects ang na-inaugurate natin mula sa LGUs, mula nagpayo hanggang proper sa pinagbuhatan. Pero ang pinupunto ko po ay gaya ng sinasabi ko, hindi yan galing sa bulsa ng politiko. Ngayon po, pinasabi natin na pag may project ang city government, pag may ginawa ang inyong pamahalaan, wala kayong utang na loob una. Pero pangalawa, dapat po ay proud tayong lahat dahil project nating lahat yan. Pag may pinagawang kalsada, kung napagawa ang Kenneth, kung napagawa ang Sandoval, hindi yan project ng mayor lang. Kaya mapansin po ninyo, mula 2019, wala kayong nakita na project of Mayor Vico Soto. Alam niyo po ba na nung una kong ginawa yan, na tinanggal yung mga pangalan sa project? Kasi nung una po akong naupo, diba, may mga proposal yung engineering department, may proposal yung mga opisina ng City Hall, may mga ipapagawa. Kung sabihin natin, iba nagsisimula na. Nung pinapakita sa akin yung mga disenyo, yung iba nakalagay, Project of Mayor Vico Soto. Yung iba naman nakalagay sa mga pedestal, letter B, letter B, letter B. Pero agad-agad kong sinabi sa kanila na hindi, mali yan. Hindi na natin gagawin sa Pasig yan. Dahil ang project na yan, hindi project ng mayor lamang, kundi project ng bawat isang Pasigero. Pero nung una ko pong ginawa yan, alam niyo po ba na maraming nagsabi sa akin na, "Uy, Mayor, huwag mong gawin yan. Kasi pag tinanggal mo, hindi ka naglagay ng pangalan mo, baka hindi ka na manalo sa 2022. Sabi sa akin na gano'n. Kasi iisipin ng tao, wala kang ginawa. Yun ang sabi sa akin. Pero sabi ko, hindi po. Kasi tayo, gagawin natin ang tama, may nakatingin man o wala. Gagawin natin kung anong tingin natin ang tama. Titindig tayo, maninindigan tayo, tingin man ng, malaman man ng tao yung makakuha man tayo ng credit o hindi, okay lang po. Basta, salamat po. Noong 2019, marami tayong ginawang pagbabago, kasama yung mga nabanggit, marami pang iba, hindi ko na isa-isahin. Noong 2022, kasi dumaan din tayo sa pandemya eh. Hindi rin naman tayo nagbabaya sa pandemya, di ba? Lahat ng kayang gawin ng pandemya, ginawa po natin. Pero noong 2022, mapapansin po ninyo na medyo bumilits ng konti ang inyong pamahalaan. Kung may magandang nagawa na mula 2019, mula 2022, parang mas gumanda pa. Yung mga programa natin, mas na-expand pa natin. Alam niyo po kung bakit? Kasi binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasama, hindi lang sa congressman, kundi pati sa konseho. Ang hirap po kasi na isipin nyo na nasa isang sasakyan po tayo. Nasa barko tayo. Dire-diretso yung barko. Yung kapitan gustong dumiretso. Pero yung mga pasahero, inaagaw yung manibela. Gustong kumaliwat kanan. Di ba? Pag nasa sasakyan tayo, nasa jeep ka, yung driver gustong dumiretso. Yung pasahero, gustong lumiko, gustong mag-U-turn. Disgrasya po yun. Kailangan dire-diretso po tayo. Alam niyo yung mga tao na gusto tayong iatras, pabalik dun sa lumang kalakaran. Hindi po mawawala yan kailanman. Kumukonti yung bilang nila, pero hindi mauubos yan. May matitira at matitira pa rin sa kanila. Noong 2019, sabihin natin, marami pa po sila. 2022, medyo marami pa sila. 2025,
nandyan pa rin sila pero konti na lang siguro yung bilang nila. Kasi ito po yung mga tao na siguro mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Ito yung mga pag may project ang gobyerno, humihingi ng porsyento sa contractor. Or baka yung iba dyan, sila pala yung contractor lagi. Na hindi na dumadaan sa tamang bidding, kahit hindi maganda yung gawa, kahit maraming delay, kahit na-suspend na ng national ng ilang beses, sila pa rin yung nangamayagpag nun. Ngayon ayaw na natin sa mga lumang kalakaran. Napagtagumpayan na po natin yung mga pagbabago eh. Ba't pa tayo babalik sa lumang kalakaran at sa lumang sistema? Yung iba, para minsan nagbabagong anyo, pero sila pa rin naman yan. Sa totoo lang, kahit balik-balik na rin natin, yun pa rin, sila pa rin gusto nila dun sa lumang kalakaran. Pero tayo sa Pasig, hindi tayo papayag. Gusto sa natin, dire-diretso po tayo. Ngayon po, habang patuloy natin piniigting yung mga pagbabagong nagawa, ngayon naman, nakikita at nararamdaman natin yung mga bunga ng pagbabago na ito. Siguro para hindi na po sobrang haba. At ako okay lang, pero iniisip ko po kayo. Baka wala naman po kami dalang pangtanghalian, kaya exact na lang po. Ngayon, magbabanggit na lang ako ng isang halimbawa kung paano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung reforma? Ano ba yung pagbabago? Tapos paano ba ito nagbubunga? Siguro isang sektor na lang ang babanggitin ko para hindi na po. Kayo na po mamili anong sektor gusto niyong i-discuss natin. Kasi confident po ako kahit anong sektor banggitin ninyo, makakapagkwento tayo ng nakita natin problema, pagbabago na pinatupad natin, at yung bunga. Health, may narinig ako health sabi. Sige, health po. Nagsimula tayo, naalala niyo yung blue card, yellow card? Kung may blue card ka, kung kung nailakad mo yung blue card, kung may kakilala ka dun, makakuha ka kagad. Kaso pag wala ka, may narinig ako, dapat walang bayad yun nun, pero hindi ko alam, baka may nangyayari ganun. Ayun, yung 2019, tinanggal ko yung blue card na yan. Alam niyo po ba maraming nagalit sa akin nung tinanggal ko yung blue card? Nung una lang naman, nakakakuha ko ng benepisyo doon. Pagpunta ko sa PCGH, libre ako, sabing gano'n. Pero pagkalipas ng ilang siguro ngayon nakikita naman natin kung bakit tinanggal yung blue card. Kasi ayaw natin, naiilan lang yung makikinabang sa benepisyo at servisyo ng pamahalaan. Ngayon po, pag pumunta tayo sa PCGH, hindi ka hahanapan ng kung anong card. Hindi tatanungin ng precinct number ninyo. Ba't kayo natawa? Tatanungin lang, presidente ka ba ng Pasig? Pahinging pruweba? No balance billing po tayo. So ngayon, gaya ng sabi ni Vice Mayor Dodot, may problema pa rin kasi napupuno ang ating ospital. Hindi pwedeng wala tayong aksyon. Dumaan tayo ng pandemya, hindi naman pwede masyadong galawin ng ospital dahil sa pandemic. 2022, pumasok si Vice Mayor Dodot, ang ating City Council, mga giting ng Pasig Councilors, Mayorya po sa giting ng Pasig, nabigyan ng pagkakataon. Ano pong ginawa natin? Nag-conduct tayo ng pag-aaral sa ating healthcare system. Mga health center natin, karamihan, pinarenovate, nag-digitize tayo ng mga record para kahit kunwari lumipat ka ng Kalawaan, lumipat ka ng Maybunga, nandun pa rin yung record mo, hindi ka na babalik dun sa lumang center. Pero higit pa rito, at mas importante, tinignan natin ano yung pinakamalaking problema na pupuno yung ospital. Una, pinapalakas natin yung preventive healthcare, education, mula sa bata. Ito yung mga corny pakinggan. Hindi ito nagkakaroon ng mga programa natin, hindi nabibigyan ng atensyon. Kasi hindi siya exciting pag-usapan, pero napaka-importante. Sa totoo, yan ang pundasyon ng universal healthcare, yung primary at preventive health. Pero, syempre, tinitingnan din natin yung problema sa ospital. Napupuno dahil nasa boundary po natin. Sa boundary ng Rizal. Ano pong ginawa natin? Tinignan natin yung pag-aaral ng ating mga doktor. Nakita na, teka, may isa pa tayong ospital, kaso children's hospital siya.
Ngayon, wala naman masama sa Children's Hospital. Marami na rin naman natulungan yung Children's Hospital. Kaso, alam niyo po, pag specialty hospital, ang ibig sabihin yan, ang siniservisyohan yan, hindi lang Pasig, kundi buong Eastern Metro Manila. Eh sabi ko, ba't ganun? Yun ang naabutan natin eh. Sabi ko, ba't ganun? Para maiyabang natin na may specialty hospital ang LGU natin. Eh, pondo ng Pasig yan. Kung pondo ng Pasig, dapat ang nakikinabang, Pasigueño. Hindi, marami pang halimbawa. Pero ang punto lang po natin, nakakita tayo ng problema, gumagawa tayo ng aksyon, habang naglilinis tayo ng pamahalaan, gumaganda ang posisyon ng ating lungsod, financially, sa resources natin, sa mga proseso natin, at marami pang iba. Kaya, gumaganda rin po ang serbisyo ng inyong pamahalaan. Hindi na natin babalikan yung mga lumang kalakaran. Sa Pasig, dire-diretso po tayo, hindi tayo urong, tayo po ay patuloy na pasulong dito sa lungsod ng Pasig. Hindi tayo lilikot, paabante tayo sa Pasig City. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless Pasig City. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto!